24. Paalala po mga kapuso, doble ingat po kayo sa inyong mga gamit. Lalo na kapag kayo ay nasa mga pampublikong lugar, isang mamahaling bag na may lamang pera ang natangay ng mga hinihinalang miyembro ng salisigang. Naganap po ito sa lungsod ng Quezon. Kuhang-kuha sa security camera kung paano nilansi ng mga sospek ang biktima. Si JP Soriano, naka-alerto 24 Exclusivo. Abala sa pamimili ang isang designer sa tindahan ng mamahaling tag sa Quezon City nitong Sabado nang manakaw ang kanyang mamahaling Louis Vuitton na bag na 100,000 ang halaga. Base sa video at sa kwento ng ilang saksi, sabay-sabay na pumasok sa tindahan ng di bababa sa 4 na sospek. Ang lalaking ito, tinawag raw ang biktima at sinabing may problema ang sasakyan niyang nakaparada sa labas. Sumunod ang biktima na may kausap sa cellphone. At kasunod na rin niya, ang babaeng sospek tangay na ang kanyang bag na may lamang pera, mahalagang dokumento, credit cards at cellphone. What's wrong with my car? Gumanon siya, ganun lang siya. Tapos iling siya ng iling, hindi niya maintindihan. Tapos yun, bigla siyang bumalik. Tapos yun, wala na yung bag. Inaalam na ng Quezon City Police kung sino-sino ang mga sospek na hininalang miyembro ng salisigang base sa CCTV. Lilituhin nila yung tao para pag nawala na yung focus niya doon sa mga gamit niya, doon naman papasok yung mga grupo. Ayon sa QCPD nitong mga nakaraang buwan, ilang beses na raw umatake ang salisigang sa magkakahiwalay na establishmento sa Timog at Tomas Morato Avenue. Ayon sa NCRPO, mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon, umabot na sa mahigit 1,000 ang kaso ng pagnanakaw sa Metro Manila, kasama na ang salisigang. Kaya muling paalala ng pulisya sa publiko, maging alerto at laging ingatan ang mga gamit. JP Soriano, naka-alerto 24. Isang alkalde at isang gobernador. Ilan sila sa mga personalidad na nasa black book ng isang hinihinalang smuggler na mga mamamahaling sasakyan sa bansa. Yan ang lumabas sa investigasyon ng Kamara kanina. Nakatutok si Jamie Santos. Sa 5 oras na pagdinig ng Ways and Means Subcommittee on Customs, Tariffs and Related Laws ng Kamara tungkol sa umano'y hot cars at mamahaling motorsiklong na ipupuslit daw papasok ng bansa. Iba't ibang pangalan ng mga opisyal ng gobyerno ang lumutang. Ang mga pangalan galing daw sa black book na na-recover ng National Bureau of Investigation nang lusubin ito ang bahay ni Alan Bigkas sa Bukidnon. Si Bigkas ay pinaghihinalang luxury car smuggler. Nag-ugat ang pagkakakalagkad ng pangalan ni Bigkas sa usaping matapos siyang itimbre ng FBI nang i-post niya sa kanyang Facebook account ang litrato ng isang mamahaling motorsiklo na ninakaw mula sa sikat na Hollywood writer ng pelikulang X-Men. Pinagkaguluhan ito ng mga kongresista at binasang ilan sa mga pangalan na nakasulat dito. Page 1, can we put this exhibit 1? Page 1, there is the name of a mayor I see here. Can you mention, there's also a name of certain persons here. There are mayors, 2 mayors here. Ayon kay Bigkas, parang diary niya ito at ginagamit niya kapag nagka-canvas siya ng presyo para sa sarili at para sa mga kaibigan na mahilig din sa sasakyan. This is like my diary. I have friends that are in the States, and then they ask me, how much is this? If they compare prices here in the Philippines and in the States. Ilan sa mga pangalang lumutang ay sina dating Governor Halusos, Sultan Naga Dimaporo, Mayor Mutalib Dimaporo, Mayor Ali Edward Emilan, Colonel Pimentel, Boy Plaza, Hana Toronto at Bullet Halusos. Isa rin sa pangalang nabanggit ay si Attorney Noah Dimaporo, Deputy Collector ng Customs, Mindanao Container Port. Would you confirm that you indeed asked him to quote you for this Beowulf's firearms? Pero sagot ni Dimaporo sa mga kongresista, I asked for the prices only, sir. Out of curiosity lang. I would see this in the internet and out of curiosity lang, Your Honor. Inamin naman ng dalawa na matagal na silang magkakilala. Pareho raw kasi ang hilig nila, ang motocross. Inamin rin ni Bigkas na dito niya sa Pilipinas nabili ang ilan sa kanyang mga sasakyan, ang ilan daw mula naman sa Amerika. Pina-chop-chop daw niya ito at saka ilalagay sa kahon na tulad sa isang balikbayan box na door-to-door ang delivery nito. Pero duda rito ang NBI. Personally, Your Honor, I don't think that these bikes were brought chop-chop. Personally, that is not our findings yet. We're just waiting for the report of the FBI in the US
Sa Amerika na raw nakabase si Bigkasa, dinadala raw niya dito ang ilan sa kanyang mga sasakyan dahil nais niya dito sa Pilipinas magretiro. Di raw siya smuggler, biktima lang din daw siya, maituturing dito. My freedom, my safety with my family, and I lost the job. My business in the States, I lost it last week, and it's like it's really hard because I have these guys that work for me for. Ang mga nabanggit namang pangalan sa hearing na mula raw sa Black Book, kasalukuyan pa namin kinukuhanan ng pahayag. Sa Lunes muling itutuloy ng komite ang hearing tungkol sa hot cars. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Bukod sa pag-aartista at pag-host, sasabak na rin si Solen Yusaf sa pagiging recording artist. Ire-release na nga ang kanyang self-titled album next month. Makichika kay Kata Tibayan. Matapos ang pagrampa ni Solen Yusaf sa nakaraang Philippine Fashion Week, marami pa raw siyang kayang patunayan sa kanyang fans. Kaya papasukin na rin niya ang mundo ng recording. First love daw talaga ni Solen ang pagkanta. After Survivor, I really wanted to launch an album. That was the only thing I wanted to do. Wala raw formal voice training si Solen. Paano kaya niya hinahasa ang kanyang boses? Usually in my shower. Kung sa Party Pilipinas ay super sexy ang mga song number ni Solen, iba raw ang atake sa kanyang self-titled album. At kahit hirap siya sa pagtatagalog, may mga Tagalog songs din kabang-abang sa kanyang album na ilalabas next month. Nagpasample pa si Solen. You try to make me go to rehab. I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Iwamoto isinugod sa ospital matapos matagpo ang walang malay sa kanyang kwarto. Ang detalye niyan, maya-maya lang. Susunod, 4 na nagbabayan sell ng motorsiklo na makikipagkita raw sana sa kliyente, mag-iisang linggo nang nawawala. Magdadalawang taong gulang na conjoined twins sa Muntinlupa, pumanaw na. Mahigit 200 milyong pisong jackpot sa Grand Lotto, pinilahan. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras. Gusto na